Good morning mga kaibigan. Ayan, so meron tayong customer ngayon, Aerox B1. Ayan, CVT cleaning. Ayan, tinanggalan natin. Pero ito pa yung kanyang pinaka-problema, CKP. Okay, ayan. So magpapalit tayo ng CKP kasi namamatay-matay na to. Ayan. So pinahirapan akong magneto na to. Ayan, kaya nakalabas yung ating mga mahiwagang gamit. Ayan, mga mahiwagang gamit natin yan para matanggal yung magneto. Ayan, pinahirapan tayo itong magneto na to pero hindi kita titigilan galang. Ayan, so magneto cleaning na rin tayo. I-repaint natin tsaka mag throttle body. Ayan, ipo-full PMS na natin to kasi nandito rin isang gawaan na lang. Okay, so maagang customer natin to, ginising pa tayo. Ang dami na. Okay, ito mamaya ko nalilinisin. Unahin ko yung magneto para mapinturahan. Pipinturahan ko na rin kami. May leak kasi siya sa magneto. Kaya possible tumigay yung CKB niya. Okay, kaya so lilinisin na rin natin yung magneto. Okay, so yun lang mga kaibigan. Good morning. Ayan. Let's go. So yan mga kaibigan, nalinis ko na yung CVT. Ayan, so ganito ang tamang proseso ng pag-CVT. Ayan, baklas lahat, pati clutch lining, tatanggalin natin lahat, pati spring, torque drive, kuyag yan lahat. Yan ang tamang proseso ng pag-CVT cleaning. Okay, ayan, so nalinis na natin to. Yan, okay na yan. So susunod naman natin yung magneto. Sorry, nalinis na rin natin to. Yung stator, ayan, nalinis na rin natin. Magneto, ayun, napinturahan na rin. Ayan. So, nalinis na natin yan. Hintayin na lang tayo ng parts. Okay, tapos throttle body na tayo. Let's go. So ayan mga kaibigan, natanggalan natin yung throttle body. Ayan. So ginisin na rin natin yan. ISC, ayan, tanggal natin para malinis din pati yung throttle body. Okay, so natanggalan natin yan. Tapos na natin CVT. Ayan, tapos na throttle body cleaning na lang. Naghintay na tayo ng parts nyan tsaka CKB. So na magneto cleaning na rin natin to. So ito stator cleaning, tapos na yan. Hindi na yung magneto. Maturahan na natin bits niyan. Okay, so bubuhin na lang natin pagdating ni customer kasi nagpabili tayo ng pyesa dito, oil seal dito sa mga sa CVT ay may mga pinabili tayong parts. Tapos ito, palit na rin tayo ito. Okay, tapos CVT cleaner or carb cleaner para malinis natin ito. Okay, tapos buo na yan. So yun mga kaibigan, ayan, dumating na yung customer natin. Ayan, C-Works ang mga binili niya. C-Works na bell, tsaka C-Works na CKP. Ayan, so kinabit na natin yung CKP. Yung bell, kinabit na rin natin. Okay? Ayan, so nagpabili tayo ng spark plug cap. Kasi sira na yung kanyang spark plug cap. Ayan, nadurog na. Ayan, so spark plug cap na lang ang kulang. Ayan, so yung CKP kinabit na natin. Ayan, may pintura na rin yung kanyang magneto. Kinabit ko na rin yung kanyang throttle body. Nalinis na natin. Okay? So yun na lang. Spark plug cap, tapos testing tayo. Tapos iwasa na battery. Okay, let's go. So yun mga kaibigan, binaklas ko ulit yung throttle body. Binaklas ko ulit. Gawa nung ang naging problema niya yung ISC. Sira na yung ISC niya mga kaibigan. At pinabili ko si customer ng ISC. At ang sabi sa kanya ng mekaniko dito sa malapit na pinagbibilhan niya sana, hindi daw nasisira ang ISC. Pagka daw hindi gumagana, ibig sabihin hindi tama yung pagkakalibrate, kaya hindi gumagana. Kasi ang gamit ko lang daw na scanner ay galing lang Shopee. Ayan, galing lang Shopee ang gamit kong scanner, kaya hindi daw tama yung pagkakalibrate, kaya hindi gumagana. IEC. Ayan.
So kayo na ang kayo na ang bahala kung ano ba talaga, bakit hindi gumagana yung ISC. Kasi sabi ng tindero dun sa shop at pinagbibilhan namin, hindi daw nasisira yung ISC. Totoo ba yun, mga kaibigan? Hindi nasisira yung ISC? Ayan, kayo na humusga. Okay naman to, chinek ko na to. Okay naman yung thing. Yung pagkakalibrate ko lang daw yung hindi okay, kaya hindi gumagana yung ISC. Kasi chinek ko na to kanina, pinay-start ko na kanina, medyo mataas yung idle. Tinignan ko dito sa scanner, nasa 1, nasa 2.2. So binaklas ko yung ISC, sinalpa ko dito, hindi siya gumagana. So yun lang, thank you.